At dahil ang daming nagtatanong kung paano nga ba ako nagsimula dito sa freelancing, kaya naman dito sa video na to, isi-share ko na sa inyo. Noong 2016 pa nga lang ay may idea na ako sa work from home. Online jobs pa nga lang yung alam ko noon at sakto wala akong work noon, kaya naman agad akong naggawa ng account. And akala ko ganun-ganun lang yon. Pagkagawa ko nga ng account noon ay nag-apply agad ako. And one time na apply ko lang and meron na agad nag-contact sa akin para daw sa interview. Kaya lang nung time na ng interview namin, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Hindi ko nga masagot yung tell me about yourself. As in wala talaga akong nasabi. Ang ginawa ko noon, in-end ko na yung call namin and simula noon hindi ko na talaga inopen yung online jobs account ko. Kaya bumalik na lang ulit ako noon sa dati kong trabaho. Tinangalang at mabait yung boss ko noon kaya tinanggap niya ulit ako. Tapos ng 2018, ito na yung time na kailangan ng umalis nung nagbabantay sa anak ko. And sobrang hirap kumuha ng magbabantay sa anak mo na mapagkakatiwalaan mo. Ito din yung time na ang daming nababalita na itinatakas nung yaya yung bata. Kaya naman napagdesisyonan namin na mag-resign na lang ulit ako sa work ko. Nung una ayoko ngang mag-resign dahil ayoko nga na nasa bahay lang ako. Pero dahil wala akong choice kaya ayun, napilitan ako mag-resign. Tapos doon ko na ulit naalala yung about sa work from home. And nagkataon doon sa grupo ni Habi, merong nag-share about doon sa online course na nagtuturo nga daw kung paano kumita kahit sa bahay lang. Nung una nga akala ko scam. Pero alam ko kasi na pag siya yung nagsabi, for sure na research niya na din to. And medyo mahal din yung course kaya talagang nung una ayaw ko. Pero dahil siya naman yung magbabayad, arte pa ba ako? So to make the story short, in-enroll na nga niya ako dun sa online course. And akala ko nga na pag natapos ko yung course ay magkakaroon agad ako ng client. Pero hindi pala. Hindi dahil hindi effective or wala kang matututunan dun sa online course. Sobrang detailed nung course and step by step talaga siya. And yung mga classmates ko, 1 month pa lang na natapos yung course, nagkakaroon na agad sila ng client. Minsan nga napapaisip ako, ano bang problema sa akin? May mali ba sa akin? Kapalit-palit ba ako? Ay, char, iba na pala yon. Aminado naman kasi ako na nasa akin yung problema. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako sa interview. Yung tipong pag narinig ko pa lang yung interview, nanginginig na yung tuhod ko. As in, walang joke dun guys. At buti na lang talaga meron mga coaches dun sa course namin. Sila yung magmamotivate sa'yo and tutulungan ka talaga nila kung ano yung kailangang i-improve mo sa sarili mo. And sa akin, isa sa kahinaan ko talaga yung communication skills. Nahiya kasi talaga ako magsalita lalo na sa English. Kaya naman isa sa ginawa ko, nag-enroll din ako sa English course and nanood ako ng mga iba't ibang klase ng interview. And after 6 months nga guys, ayun, medyo na-build na yung confidence ko. Kaya nag-start na ulit ako na mag-apply. O diba, sobrang tagal. Pero hindi nyo naman kailangan na maging fluent sa English. Ang kailangan lang talaga is lakas ng loob. And nung nag-start na nga ako na mag-apply ulit, sa wakas wala pang 2 weeks ay nagkaroon ako ng client. Ang goal ko talaga nun is magkaroon lang ako ng client kahit hindi ganun kalaki yung rate. And yung first sahod ko nga nun is $23 sa isang linggo. 1 hour per day lang yung work ko nun. And grabe tuwang-tuwa na ako nun. Hanggang sa nagkaroon ako ng isang client sa Upwork. And na-hire niya ako doon nang hindi niya ako ini-interview. Nag-usap lang kami sa chat. And ang rate ko nun is $50 per week. 1 to 2 hours lang per day yung work. Hanggang sa wala pang 1 week, nagkaroon ulit ako ng isa pang client. And sa loob ng 1 buwan, nagkaroon ako ng 4 na client. Lahat yun part-time lang and 1 to 2 hours lang per day yung work ko. And grabe, tuwing nakikita ko yung sinasahod ko nun, masasabi ko talaga na sobrang worth it yung almost 6 months na nai-stress ako na bakit hindi ako nagkakaroon ng client. Sabi nga nila na pag para sa'yo, ibibigay talaga sa'yo yan ni God. Mag-antay ka lang kasi darating din yung oras na ibibigay sa'yo lahat ng pinagdarasal mo. Kaya sa mga katulad kong mami dyan na gustong pumasok sa freelancing, huwag kayong mawawala ng pag-asa kung hanggang ngayon wala pa rin kayong client. Gawin nyo lang yung best nyo, pag-aralan nyo kung ano yung i-offer nyo na skills, and samahan nyo rin ng dasal. Dahil ibibigay rin sa inyo yan ni God sa tamang oras at tamang panahon. And that's it for today's video guys. Bye!